Good morning guys. Kakagising ko lang. Ang first thing na lagi kong ginagawa ay magdarasal muna sa Panginoon bilang pasasalamat sa panibagong araw. After that, lilinis ko ang kwarto ko. Maliit na bagay lang siya. Pero tinuturuan ako ng parents ko na maging responsable at disiplinado sa sarili kong gamit. Usually, maaga talaga akong nagigising dahil nagja-jogging ako every morning. Pero today, hindi muna ako tumuloy kasi medyo hindi pa fully recover ang katawan ko from yesterday gym session. Importante rin kasi ang pagpapahinga para malagan ang ating kalusugan. Hindi ko na nabidyoan ang mga ginagawa ko sa bahay, kaya diretso na tayo papuntang school. Actually, wala kaming regular class today. Ang pinunta ko lang ay para sa group project namin. Pagdating ko, nakita ko agad ay isa akong classmate. Siya na rin ang naging videographer ko for today's vlog. Salamat sa'yo. Pumunta kami sa kantin kasi sabi nila doon daw ang meet up. Habang naglalakad, nakita ko ang kaibigan ko nga taga kabilang barangay. Siyempre, hindi mawala ang kamustahan. Sa kulturang Pilipino, normal lang pagbati at pangungumusta bilang papakita ng respeto at magandang pakitungo sa ibang tao. Habang naghihintay, tamang masid-masid lang muna sa paligid. Maya-maya nag-chat ang leader namin na sa 5th floor na lang daw. Pagdating namin doon, nakita namin na iba naming kagrupo. Siyempre, peace bomb muna bagong lahat. Naisipan ko rin tanungin ng kaibigan ko kung mabait ba talaga ako sa barangay namin. Sana positive ang sagot. Kung i-describe kung anong ginagawa ko. So, kini rin si Seth kay ano siya, libo niya siya sa mga barangay, mayan na siya, limpyo. Also, participate po niya sa pan niya, sa cultural, and pan din siya, brutal. Yun, positive naman. So ngayon, papunta na kami sa bagong meet-upan sa 5th floor. At dito nakita ko aking kaklase, ay kagrupo ko pala. Sbam na din kaibigan. So dito, papunta na kami sa meet-upan sa 5th floor. Dito, papunta na kami. So nandito na kami sa meet-upan. Tapos pisbam na din sa mga kasamahan. Dahil di yan mawawala. Dahil sa yan sa mga pagrespeto sa isa't isa. What's up mga kasamahan? Pagkatapos, inutusan kami ng leader namin bumaba dahil naiwan daw niya airpods niya. Gin na din kami dahil yun lang ang may tutulong namin. Joke lang. So, bago kunin, videoan muna para sa vlog. Meeting. Pagkatapos, paakit na sana kami ulit pero bigla nag-chat na sa library na lang daw gagawin ng meeting. So, yan. Binidyoan pa ako ng kaklase ko dahil vlog niya rin ito. Video muna sa library kasi maraming tao. Pagdating namin sa library, sinabi ng teacher o nagbabantay sa library, hindi daw gumagana ang mga saksakan dahil naka-off ang kuryente sa area. Kaya lipat na naman kami. Habang naglalakad ako, may nakita akong plastic kaya pinulot ko at titinapon sa tamang basurahan. Pass-if lang siya. Simple action lang siya pero bilang membro ng komunidad, responsibility natin ang panatiling malinis ang ating paligid. So dito, papunta na kami sa room. Habang naglalakad, nag-uusap muna kami ng aking kaklase ng mga posibleng gawain. And finally, narito na kami sa classroom. Pagpasok namin, wala ang classmate namin. Nandun sa 5th floor, may ginagawa. Habang naghihintay, syempre hindi mawawala ang TikTok at kwentuhan para hindi masyadong malungkot. Pero nung oras na para mag-shoot ng project, seryoso kaming lahat. Nagtulungan kami para matapos agad ang video. Napansin din namin na tumahimik ang ibang grupo habang nagre-record kami. Dahil isa itong magandang halimbawa ng pagrespeto sa kapwa. Pagkatapos ng project, naglinis muna kami ng classroom bago umalis. Dahil responsibilidad namin ang malinis ang aming classroom. Pero sa totoo, takot talaga kami mapidis eh. So, before leaving our classroom, check sa if there's ugaw para di takasaan sa pedestal. So, wala man.
So, adol ako na ipalo ko siya. Ako mga classmate. So dito, sabay-sabay kaming bumaba ng building. Uwi na sana kami, napagtripan pa kami, binidyohan kami. Ruma talaga yan sa tropa. Ito yun, edit niya. Hindi ko na ito nabidyohan kasi low battery ng phone ko. Pero pagdating ko sa bahay, nagmano muna ako sa parent ko, kumain, nag-charge ng phone at pagkatapos ay tumuloy na rin sa pag-jogging dahil hindi ako nakapag-jogging kanina. Habang papunta sa Boulevard, dinaanan ko ang Kugon Market, isa sa mga kilalang pamilihan dito sa Cagayan de Oro kung saan maraming affordable na bilhin. Pagdating ko sa Boulevard, warm up muna bago tumakbo. Habang nagja-jogging, napansin kong maraming tents ang nakaset up dahil pala malapit na ang Higala Festival. Isa ito sa mga pinakaabangang tradisyon dito sa Cagayan de Oro na papakita ng pagkakaisa, kultura at kasayahan ng mga tao. Dito habang tumatakbo may mga nakasalubong akong kaibigan. Siyempre, hindi mawawala ang greeting. Good evening bro. Bigay na din tayo ng motivational sa baguhan para ganaan Ako yan, sila. huwag ako yung tag niyo mo. Ay po, mag-rest ka ng after na sa kwan. So dito, nakita ko pa yung mga iba kong kaibigan. Uy, Tahan tignan na mo rin pre. dahil bilang isang kaibigan. After reaching my 10-kilometer goal, nag-rest muna bago balik. So dito guys, tamang pasikat muna sa mga tao, pero joke lang. Nagpapahinga lang. At dito, hanggang dumating pang iba kong kasamaan. Hinabol pa nila talaga ako. Dito, pauwi na kami. Nagsabay-sabay na kaming lahat ng aking mga kaibigan. Habang naglalakad, puro biruan lang kami. Kasi talaga sa mga napapansin ko sa komunidad namin ay masayain at palakaibigan ang mga tao. Pero siyempre, may kalokohan talaga mga kaibigan. Loko-loko ka talaga, Bok. May kailan na, boss. Habang pauwi, nakita namin ng mga tao na pa-practice para sa Higala Festival. Napaisip tuloy ako na malapit na talaga ang pesta. Nanonood muna kami saglit bago bumili ng buko sa Divisoria. Isa rin sa mga sikat na tambayan dito sa Sibiu. So dito, nandito na kami sa bukuhan. Bumili kami ang uminom para hindi maging hydrated. Rupil, buwan ako baliton. Baseball. Pagdating ko sa bahay, nagmano ulit ako sa parents ko bilang paggalang sa kanila at doon nagtatapos ang araw ko. So guys, sa paggawa ng vlog na ito, na-realize ko na kahit simpleng araw lang, maraming UCSP concept ang makikita sa buhay ko. Sa anthropology, mas unawaan ko ang kahalaga ng kultura at mga tradisyon tulad ng padarasal, pagmamano at paggalang sa kapwa. Sa sociology, nakita ko kung paano hinubog ng pamilya, paralan, kaibigan at komunidad ang aking value at behaviors pamagitan ng socialization. Sa political science naman, naintindihan ko na ang pagiging responsable, mamamayan, ay nagsisimula sa simple pagsunod sa mga alintuntunin, pagtulong sa iba at pangangalaga sa ating kapaligiran. At higit sa lahat, natutunan ko ang pahalagaan ang ating kultura at igalang iba't ibang tao at paniniwala. Ipinakita rin ng Higala Festival at ng pagbabago ng ating komunidad ang social change, kung saan umuunlad ang lipunan habang pinanatili ang ating mga tradisyon. And that is for today's vlog. Thank you so much for watching. See you in my next vlog. Bye!